Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kaninang umaga pa nagsimula ang ulan, pero hanggang ngayon, lagpas ng 2:00 ng hapon, ay ang lakas pa rin ng ulan. Bali, pa-5 araw na pong umuulan ngayon dahil nagsimula pa yun sa Bagyong Krising, tapos ay dumaan pa si Dante, tapos ngayon daw ay pumasok na yung Bagyong Emong. Kaya medyo basang-basa lagi ang lupa dahil sa lakas pa rin ng ulan. Ang lulutuin po natin ngayon ay pwedeng pang-umagahan at pwede ding pang-snacks at lalo nang pwedeng panghimagas. Bali na ispatan ko po sa sulok itong saging na saba na parang sa tingin ko ay kung hindi magagawa ng paraan ay parang mabubulok na lamang at mapapatapon. Ay hindi nga pala. Pagka po may nabubulok na saging dito, nilalagay ko po sa aking mga tanim na halaman para mayroong fertilizer. Ang lulutuin ko po ngayon ay maruya o banana fritters. Tatalupan natin ng saging at pagkatapos ay ating kakayatin ng siguro mga 4 o 3, depende sa laki ng ating saging. Reminder nga po pala, pagka kayo ay may mga saging na malapit ng mabulok at inyo ginagamit, yun po ay inyong ilalaga, pagkatapos ay inyo pong ilalagay sa freezer para kung dumating ang pagkakataong kailangan ninyo ay palalambutin na lamang ninyo yung saging at pwede na ninyong gamitin ulit. Nabigla po ako kanina. Ang nasabi ko ay yung malapit ng mabulok. Hindi po malapit ng mabulok. Ang ibig ko pong sabihin ay yung siya ay hinog na. Pasensya na, talagang hanggang ngayon po ay ako'y asiwang-asiwa pa rin dito sa pag-voice over. Pagkatapos gayatin ang saging, ito ay ating ilalagay sa kaserola, lalagyan ng tubig at ating ilalaga. Ito po at bulakan-bulakan na ngayon itong ating nilagang saging. Ay siya, ay diantay na lamang po natin itong maluto. At siguro naman ay pag may 3 hanggang 5 minuto ay luto na itong ating inilalaga. Awa ng Diyos, naluto din niya po itong ating nilaga. Malambot na po ito at tamang-tama na dun sa ating gagawin. Ganito po yung pagkakalaga nung sinabi ko sa inyo kanina na pag may excess tayong saging, ilalagay natin sa freezer. Pero syempre naman, ay hindi na natin gagayatin. Ang gagawin natin ay pababayaan na nating buo ang saging na ating ilalagay. Ngayon naman ay ating dudurugin sa tindi ng galit itong ating nilagang saging. At kailangan ay medyo durog na durog para mapino yung ating lulutuing maruya. Gagamit tayo dito ng matigas sandok o kaya ay tinidor. Dapat ay pirat na pirat ang ating saging. Yung bagang pirat pa din eh. Medyo matagal din para ring papinuhin
Nakakagigil eh. Dapat yata'y idinaan ko sa mixer para maganda. Kaya lang, wala ngang mixer. Lalagyan na natin ngayon ng 1 cup of glutinous rice. Pero hindi natin bibiglayin ang paglalagay ng isang buong tasa ng malagkit o giniling na malagkit. Kailangan ay siyempre utay-utay ang paglalagay, ika nga, para hindi mag-asbukan. Yan, ganito ang tamang paglalagay. Sadyang kinakailangan ay hasping-haspi ang pagmimix nung dinurog na saging at saka yung ating inilagay na giniling na malagkit. At lawit ng baba ko sa pagmimix na rin. Pansin nyo din, sabi na at kung ari ay sa halo at lusong idinaan ay napakadali. Lagyan na natin ng 2 kutsarang butter at para dumulas. Pag walang butter ay di margarine na lang. Paanong gagawin? Ay narining lahat na wala. Pag wala pa ring margarine, ay siya, tigil na ang paggagawa. Biro lamang naman ho yun. Pwede din naman sa halip na butter o margarine, ang ating ilalagay ay 1/4 cup na mantika bagaho. Lagyan ho natin ng 3 kutsarang skimmed milk. Pagkasarap na rin, ay naalaala ko nung ako'y elementary, mayroong ras yung skimmed milk sa school, ilalagyan ko ng asukal at aking inuupuan. Ay talagang yun ho ang aking pinakakindi. Ari na ho ang ultimatum ng ating pampasarap. 2 kutsarang asukal. Kahit na ho anong kulay, kahit pula o kahit puti, sabi nga ng iba ay sakto. Pagkatapos atin na hong paglalahok-lahokin yung lahat ng ingredients na ating inilagay. Atin hong mamasahing maigi para mas maganda. Lalagyan ho natin ng olive oil ang ating kamay para hindi kumakapit yung masa o yung dough. Kailangan ho ay malinis na malinis ang kamay. Kailangan ilang hugas dahil pagka ho nakita ng inyong mga kasamahang madumi ang kamay, baka hindi mangain. 2 bagay lamang ho ang pwedeng gawin kapag kumakapit ang masa o ang dough. It's either na inyong lalagyan ng kaunting mantika o olive oil, o kaya ay lalagyan ninyo ng harina. Areho, pagka gani rin ang inyong dough, areho kumbagay pasado na, medyo makinis na are. Inyo na lamang hong kukuskusan o lalahira ng olive oil sa labas. Atin hong paiinitin na ngayon ang ating frying pan. Pagkatapos ay di atin hong lalahiran ng kaunting olive oil, o kaya ay para mas masarap ay pwede naman hong margarine o butter. Mahinang mahina po ang bukas ng ating apoy. At syempre, baka masunog ang ating kawali, sayang naman. Medyo mahal din naman ang kawali ngayon. Ang sabi ko ay mahina pa diyan. Atin hong kukutsarahin ang ating dough.
isang kutsara. At pagkatapos ay atin hong pipikpikin para maging flat. Yung ganyang itsura, babantayin maigi at baka masunog. Pagkagaho ay umitim pa din ay tunay na parang ako. Pangit masyado, nakakatamar tuloy kainin. Kaya kailangan bantay na bantay natin ang pagluluto. Sa wakas arin ako ang ating maruya o yung tinatawag sa English na banana fritters. Bukod ho sa pagyayabang, ari ho ay talagang ubod ng sarap. Talagang mag-i-enjoy kayo sa pangangain ng saging. Bagay na bagay ho ring ulaman ng soft drinks. Kaya laang ay huwag namang magagalit sa akin ang gawa ng soft drinks. Ay sa totoo lang hindi gaho maganda sa ating katawan ng soft drinks. Kaya ang iulam na lamang ho ninyo ay malamig na tubig. Inyo hong itry ding magluto na rin. Masarap. Maraming salamat ho ulit sa inyong lahat.